Nasa linya na natin, mga kapuso, si Attorney Domingo Egon Cayosa, Constitutional Law Expert. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Morning po. Good morning, Weng and Joel. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Good morning, sir. Kahapon, naglabas na rin po ng mga panuntunan hinggil sa sub judice rule, no? Yes. Ang ating presiding officer. Una sa lahat, paliwanag nyo nga po sa amin Ano ba ang itong sub judice sub-judice rule rule? na ito. Maliban sa foreign sounding ito, Correct. Ano Weng. yan impeachment man or criminal court? Yes. So, ano oo. ba ang sub judice rule sa korte, sa regular courts at sub judice rule dito sa impeachment court? Pakipaliwanag nga po sa amin yung sub judice rule na yun para maintindihan po natin mga kababayan. Unahin natin yung sub judice rule dun sa Senate Impeachment Court. Opo. Kasi very specific at very clear yan. So that's Section 18. Ang sinasabi lang dyan, itong mga abogado, both defense and prosecution, yung mga partido, yung nasasakdal at yung nag-aakusa, at yung mga huwes, mga hukom, senator, judges, at mga witnesses, ay bawal sa kanila i-discuss sa labas ng impeachment court ang merits of the case. Yung ibig sabihin, mag-a-argue sila sa labas na kami ang tama, mas mabigat ang aming ebidensya, ito ang ibig sabihin niyan sa batas, mas tama yung sinasite naming batas, ito mas matimbang yung mga sinasabi o ginalahad ng aming mga dokumento at mga testigo, mga ganyan, yung merits of the case, because yan, dapat yan, trabaho na ng hukom yan. Ipaubayan nyo na sa hukom. Huwag nyong pangunahan yung mga hukom. Para bang huwag nyong ipalabas sa taong bayan na meron ng desisyon dyan, meron ng pagtitimbang at kinokondisyon nyo sila na dapat ganun din sa mga hukom. So that's the essence of Section 15. Okay. Dun sa kuan. Ang linaw niyan. Dun ho naman sa general na rule ng sub judice, ito hong sub judice, noon wala ho namang malinaw na nakalagay sa rules. Pero dito sa bagong Code of Professional Responsibility and Accountability, meron na ganun nga, na bawal do sa mga abogado as professionals na iimpluwensyahan mo ang magiging desisyon ng mga hukom by bringing that out in the public at doon ka mag-argue para baka sakali susunod ang korte kung anuman ang reaksyon ng publiko. At bawal din na i-discuss mo yan sa labas at pangunahan mo yung mga hukom sa pagdidesisyon, ano bang mas matimbang, ano bang tama, what's the conclusion of fact and conclusion of law. Kasi nga, baka magagalit ang taong bayan sa hukom o kaya hindi naman nila naintindihan ang kabuuan, hindi naman nila narinig lahat, pero dahil dun sa mga sinabi mo na selective, magkakaroon sila ngayon ng pressure o impluensya o kaya lalabas na hindi na tama o hindi nakapanipaniwala yung magiging desisyon ng korte. Bawal din ho yan sa amin. But itong sub judice rule, nakaangkla yan dun sa mas general at specific na obligasyon ng sinumang abogado that you must promote the orderly administration of justice. At yung bang you should not impugn or influence the integrity and credibility of the court. So yung undue influence, yung trial by publicity, kasi nga it damages the court and it also damages the parties. Kasi kung trial by publicity, hindi rin maganda yan kasi hindi naman nalalaman ng ordinary mamamayan for regular court cases, no, kung ano talaga yung nangyari. Kasi unlike the impeachment court, yung ordinary cases naman, whether they are judicial or administrative in nature, hindi naman yan binobroadcast. So, yun ho, meron din kaming rule dyan. So, dito sa impeachment court, malaki lang pagkakaiba kasi napapanood naman natin Kahit walang sabihin yung mga abogado, we have our own judgment, we have our own mga suspicions, we have our own assessment. Yun, So, yung isyung yun, Attorney Cayosa, we have our own assessment, we have our own judgment base doon sa mga nakikita natin sa impeachment trial. Tayo ba, ikaw, ako, si Weng, covered ba ng sub judice? Kasi hindi naman tayo bahagi ng impeachment court.
Hindi naman. Hindi naman. tayo Okay. Kasi ang malinaw yun, very specific ang subject ng rule na yan. Kaya nga maganda rin na finally, nagsalita ang presiding officer ng Senate Impeachment Court. It may be a bit late, but never too late. So, maganda rin na tinukoy niya, pinaliwanag niya, ang mga rules ng Senado, impeachment rules, bound, hindi lang yung mga abogado na magkabilang panig, pati na yung partido at pati na rin yung mga hukom. Oo. So, good. Attorney We hope Cayosa. they can do better moving on. Malinaw doon sa nabanggit ninyo yung sakop. The senator judges, defense and prosecution, yung akusado, si Vice President Sara, at saka yung mga nag-aakusa, yung prosecution side. Pero kung halimbawa, sabi ni ni Presiding Officer Chis Escudero, magtalaga kayo ng tagapagsalita ninyo sa defense at saka sa prosecution, hayaan nyo siya ang magpaliwanag, humarap sa mga press conferences, magpaliwanag sa taong bayan, basta hindi kayo. Kaya lang, para bang defeated yung purpose din nun? Kasi party pa rin siya ng defense and prosecution, only that, hindi siya haharap sa impeachment court as abogado ng either side. Maganda yung observation mo, no? It's not that easy to implement kasi nga theoretically nga pati tayong lahat hindi pwede kasi nga sino ba ang nagsasakdal dito? People of the Philippines, tayong lahat. Pero dahil nga this is a restriction of our freedom of expression, then it should be interpreted very strictly na kung ang sinabi nyo, ang restricted lang yung mga hukom, witnesses, at yung mga partido, at yung mga sila lang yung direct. Tayo na theoretical parties, hindi na mawalan tayo ng karapatan at pribilehiyo na magkomento. Ito kasi yung ating sasabihin, it does not directly affect the orderly process in the Senate Impeachment Court. Hanggang yun lang tayo, feedback lang sa mga senator judges, pero wala naman tayong control doon, wala sa record. So, okay yun. Hindi naman to gag order, ilinaw natin na. Yes. Kasi pati kayong mga journalists, mga media people, and other lawyers, baka feeling nila takot na magsalita. Hindi ho. That's why the impeachment court or the processes are made public because it's quasi-political. The body politic, ang taong bayan should be allowed to watch it, ask questions, make their own conclusions, at make comments. Hindi ho yun gag order. May karapatan na magparusa ang Senate Impeachment Court. Ano ba? May rules hindi ba? Pwede kang kastiguhin, pagmultahin, pag umulit ka pa. Pero ang pagpapato ng parusa, iaakit mo sa Korte Suprema kung abogado ang nagkamali at pag ang lumabag naman ay Senator Judge, Ethics Committee naman, Attorney Cayosa. Bakit ganun? Hindi ho, ilinaw natin yung mga admonition, mga stern warning, admonition, plus yung multa, that's within the power of the impeachment court. Kailangan dadalhin yan sa Supreme Court. Ang bilang ni Senator Escudero at yung rule, na ito yung rule namin, ito yung mga parusa. Iba yung ethics case sa Supreme Court o sa IB. Sa Senate Impeachment, sa Senate Ethics Committee, pag Senator Judges. Kasi yung ethics ng mga abogado, sila yung mga hukom Yes, So, meron ding control ang mga senator dun sa ethical conduct ng kanilang mga kasamahan. Meron silang ethics committee, meron silang ethical rules as legislators and as senator judges. So, tama lang naman na ang magpapataw dyan yung Senado. Pero yung mga penalty for mga partido o kaya yung mga abogado na patuloy na lumalabag yan, yung 30,000 na sinasabi niya, it is well within the power of the Senate Impeachment Court to impose those penalties. Alright, siguro para mas malinaw, parinig natin yung tinig ni Presiding Officer Escudero as to yung mga parusa, yung multa, mga kapuso ito. For violations of Rule 18, the court shall follow a two-strike rule. Violations will be met with a strict graduated penalty system. First offense, public reprimand and admonition. The penalty is a severe reprimand and stern admonition in open court, placed permanently on the record as a final warning. Second offense, a monetary fine.
Yun. Attorney Gayosa, meron bang para bagang ano ito, ginaya dun sa as far as yung pagpapatupad po ng mga parusa sa mga lalabag po sa subjudice rule? Is this a fair parang multa o fair parusa sa kanila dun sa mga lalabag? I think it's a reasonable amount, di ba? Mhm. But call yan kasi ng korte, ng impeachment court. So they don't have to rely on any other rule. They have the power under the Constitution to issue their own rules. At yan, parte ng kanilang rules. Naku, 30,000. Parang chicken feed yun, ano Maning-mani. Mani-mani, Weng, ano alam mo, marami sa mga senador natin mayayaman, marami Oo, doon sa mga abogado naman. natin, Oo. di ba? Mga prosecutors natin, Oo. mahalang bayad sa kanila. O naman. Baka dapat gawin 3 milyon, di kaya? Grabe naman yun. You know, you're correct. At meron Opo. mga abogado, even in the Yes, ethics opo. case, no, na para masabi ko yung totoo, masabi ko yung saloobin ko, sige, multahin nyo, isuspend nyo, sasabihin ko pa rin. Kaya Diba? nga So, po, no? you have to respect that. Ngayon, kung aabusuhin naman, kasi nga, correct ka dyan, 30,000, sige, sabihin kong scam yan, o bayad ako, bukas ulit. So, pwede namang i-adjust yan ng Okay. Senate Impeachment Court later on kung nakikita na mukhang binawalang hiyanan nila ito, pera-pera na lang. So, baka pwede sila eventually, but I think the lawyers are responsible and professional enough. They get the message. Kasi ito hindi lang ho naman para protektahan ang sinumang partido. Hindi, ang mas importante dito, para maging disciplined, organized, and fair yung pamamalakad ng impeachment proceeding. Ano yon? Para malaman natin ang totoo, malaman natin ano bang mga batas na maaring linabag, kung meron man, at sino ba ang mananagot dito, at sapat ba ito, mga hindi tamang nangyayari, para tanggalin ang nasasakdal bilang Vice President. Ganun lang kasi yan Opo. So, maganda na organized at merong disiplina naman ang lahat ng mga actors dito. So, bawal na po yung makasalitang tanga, Oo, bobo. stupid, Yan, bobo. oo. Bawal na po yan, Bawal yun. Attorney Gayosa. But depende sa konteksto. Okay. Kasi words become colorful or dull, depende sa konteksto. So, hindi rin pwede na absolute na lahat yan. Halimbawa, pati yung pusa, mga, di ba, yung mga kung ano, piatos, mga Alias, kung oo. diba? So, it also depends upon the context. Ang importante lang dito, mapangalagaan yung dignidad ng korte, ng proseso, yung disiplina, para hindi kung saan-saan umaabot, di ba? Yung bang naging masyadong drama na o kaya komedya na, nagiging showbiz na, hindi yung objective, fair, disciplined, determined, ano bang totoo dito at ano bang pananagutan kung meron man. Attorney Gayosa, natapos na po yung pagtestigo ni Assistant Secretary Lemuel Ortonio sa yung Assistant Chief of Staff ng OVP. Gaano po kabigat para sa inyo ang naging testimonya niya? Well, mabigat ho. Kasi naidetalye niya, with one aspect, ito yung accountable, maaring liable ba, pananagutan ang Vice President. Itong issue na ito, yung pagdidetalye dun sa testimonya at pag-aamin ni Ortonio ay mabigat. Kasi sa lahat, lumalabas, inaamin, sa lahat ng aspeto, mula sa pag-request, pag-justify, paggamit, pagdokumento, pag-explain sa COA, alam ng Vice President, utos niya, ipirma sila kasi cleared with their boss. So hindi na pwedeng sabihin na defense. Kasi maaring isang defense, hindi niya alam lahat mga yan ang dami niyang ginagawa. Oo. Ngayon hindi na So that defense is already foreclosed. So mabigat ho yun. Bakit? Kasi itong umaamin, mismo kakampi kasama ng Vice President at pumipirma din siya dun sa dokumento. So hindi na rin pwedeng nag-rely lang ako sa mga pirma ng aking mga tauhan. I trusted them. Hindi na. Kasi nga, yung mga desisyon, every step of the way, yun ang inaamin niya. Hindi ko sinasabi yun ang katotohanan, pero yun ang inaamin ng mismong kakampi ng Vice President, tauhan ng Vice President. So to me, that is damaging to the extent that it forecloses a defense na
hindi alam ng Vice President yung nangyayari. Tsaka lumalabas po kasi may mga observers na rin nung nakinig po sa impeachment trial kahapon, si Ortonio Weng ay karagdagang mata Oo. na nagpabaya. Mm-mm. Kasi una, si Gina Acosta lang eh. Oo. Parang hindi nila vinalidate eh. Yung Lahat mga sila eh. natatanggap nilang ARs eh. Di ba? Totoo. Oo. Tapos nadagdagan ng pangalawa. Mm-mm. Etong si Ortonio, lumalabas mga kapuso na hindi verify, naging figure, parang figure lang siya, para siyang naging ano lang, Weng, Taga-pirma. ministerial. Mm-mm. Wala na yan, sige, pirmahan ko na lang. Oo. Parang di na So, binusisi ng Correct. todo. So no? yung ganong kapabayaan, sinasabi nga na hindi nagbusisi ng maayos Attorney Cayosa ng kanilang tungkulin, yun ba pwedeng ipapasa mo yung responsibility nun sa Vice President? Being the accountable official? Well, hindi kinakailang ipasa. Oo. Yung responsibilidad na yan, Oo. sabay. Mhm. Hindi naman pwedeng, hindi, inasa ko na yan sa aking Chief of Staff, inasa ko na yan sa Senior Special Disbursing Officer. Kasi dun sa testimonya nila, alam lahat ng Vice President ito eh. Pinag-uusapan nila eh. Mm-mm. So, it's not even, kasi kung halimbawa, na ganun nga, na nagpabaya sila, hindi niya alam, meron pa rin siyang tinatawag na command responsibility. Yes. Pero dahil dito, yun, hindi masyadong ganun ka-definite, di ba? Itong pag-aamin ng dalawa na alam lahat ng Vice President ito, hindi na lang command responsibility eh. It is her direct personal responsibility because she knew about what was happening, she knew about every step of the way, and even if nagtanga-tangahan o kaya hindi ginawa, tamad or natakot, yung mga tauhan niya as head of office, since she knew, she should have done something about it. Apa. Okay. Panghuli na lang po. Patatawag daw po si Defense Counsel Michael Poa para humarap bilang testigo Hostile po witness ng din. prosecution. Ano assessment ninyo doon, Attorney Cayosa? Well, maari at makakatulong yan sapagkat si Attorney Poa, dating Chief of Staff ni Vice President Sara. So, important yan. Di ba yung Chief of Staff niya sana as Vice President, patawag kaya lang nagkasakit na. Nagkakasakitan na yung mga tao, nagkakasakit na sila. So, pagdasal natin silang lahat, gumaling sana. Itong si Attorney Poa, pwede naman siyang ipatawag, relevant at material yung kanyang sasabihin. Kasi nga, Chief of Staff siya ng Vice President sa DepEd, di ba? Opo. So, pangalawa, malamang yung prosecution, kaya tiwala sila, they are confident. Kasi nga, may hawak na rin silang mga eksplanasyon, mga dokumento na maaaring pinirmahan ni Attorney Poa at sinabit na sa COA. Pag ganun kasi, meron ka ng ibang pinanggagalingan ng ebidensya na hindi yung hostile witness, maging effective ang iyong direct examination. So, maaring siguro ganun ang pangyayari, kaya kampante sila. At obligasyon din naman ni Attorney Poa na magtestigo kung sakasakaling, kagaya ng iba, ang kanyang gagawin, maaari din siyang i-confront again at ibabalik siya dun sa mga dokumento na nauna ng hawak ng prosecution. O kaya, dun sa mga sinabi ng ibang mga testigo na tungkol dun sa ano bang totoong nangyayari doon. Ang medyo mas mahigpit at mas problematic lang kay Attorney Poa, and I'm sure he's aware of this as a responsible and ethical lawyer, abogado siya eh. So, separate from anong nangyayari dyan sa Senado, meron din kaming ethical duty to tell the truth as lawyers. Alright. Attorney, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Magandang umaga Thank you. po.